Pero ang hindi natin hahayaan ay itong mga makakaliwang grupo na babastusin ang isang dating Pangulo ng Pilipinas na naglingkod ng ayos. Itong mga makakaliwang grupo na nagkaso kay Pangulong Duterte ng grave threat. Inaasahan ko na darating yung aking nirereklamo na si dating Presidente Rodrigo Duterte. Sino ba ang tunay na grave threat sa sambayan ng Pilipino at sa mga kabataang Pilipino? Ang tunay na grave threat ay yung mga nagre-recruit sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, pamangkin at kapwa kabataan papunta sa NPA. Pinag-aaral ninyo ng ayos, pinalaki ninyo ng ayos ang inyong mga anak. Mula ipinanganak ng inyong asawa, ginabayan ninyo ng paglaki ang inyong anak para mag-elementary, mag-high school. Mahal na mahal ninyo ang inyong anak, hindi nyo hinahayaang masugatan, maaksidente, magutom. Pagdating ng kolehiyo, hahayaan nyo lang etong mga makakaliwang grupo i-recruit ang inyong mga anak, apo, pamangkin, dalhin sa bundok, walang makain doon, walang matulugan ng ayos. Pagdating ng mga anak nyo doon, lahat ng ideolohiya na medyo maganda sa utak na niya, mawawala. Pa-realize niya, ang ikinabubuhay doon ay yung pagsunog ng cell site, kukuha ng pera sa mga negosyante, pagsunog ng mga truck, ng mga daanan, ng mga bus na ginagamit, unless magbayad yung mga negosyante. Ganyan kumita ang mga teroristang NPA sa bundok. At pagdating doon, minsan yung mga kababaihan doon ginagahasa pa. Walang hustisya doon. Yan ang nilabanan natin ng matagal na panahon for 50 years. At ngayon successful na tayo. Tulungan natin ang NTF-ELCAC ang ating gobyerno paglaban dito. Dito naman sa issue ni Franz Castro na sinasabi niya kay dating Pangulong Duterte na hindi ka na Pangulo ngayon, wala ka ng immunity. Si dating Presidente Rodrigo Duterte, he lost his immunity from two. Okay? Hindi na siya makakapagtago o hindi niya na kailangan iharapin niya na yung accountability dito sa ginawa niyang matinding pagbabanta sa aking buhay. Kung ang pinag-uusapan lang natin dito ay titulo, kahit walang titulo, si dating Pangulong Duterte, yung pagmamahal at suporta ng sambayan ng Pilipino, ng mga kabataang Pilipino, ng Armed Forces at ng Philippine National Police ay nandyan sa matandang Pilipino na yan. Kasama na rin kay Pangulong Marcos ngayon. Minamahal siya at sila ng sambayan ng Pilipino, pinagkakatiwalaan. At hindi namin hahayaan na babastusin na lang ng ganyan ang isang matandang Pilipino na naglingkod ng ayos sa sandatang lakas, Philippine National Police, sa Philippine Coast Guard, BJMP, BFP, sa buong gobyerno at sa buong sambayan ng Pilipino ng ayos. Madami siyang inalis na mga masasamang practices sa ating gobyerno, marami siyang tinanggal, marami siyang isinaayos sa ating lipunan. Hindi namin hahayaan na yung mismong makakaliwang grupo pa ang magkakaso ng grave threat. Nasa ang katotohanan, kayo ang grave threat at dapat kayo ang labanan ng sambayan ng Pilipino. Hindi yung dating Pangulo na naglingkod ng maayos, nagmamahal sa sambayan ng Pilipino. Kung ang hinahanap mo lamang ay titulo, bibigyan ka namin ng titulo. Awayin niyo pa si dating Pangulong Duterte, uudyokan namin siya tumakbo bilang senador ngayong 2025 at manalo bilang number 1 senator of the Philippines ngayong 2025. Isang number 1 senator laban sa iyo, Congresswoman Franz Castro at sa mga makakaliwang kongresista. Kung yun lang palang hinahanap nyo, titulo, isasampal namin sa inyo ang titulo na pwede namin ibigay sa isang minamahal na Pilipino na naglingkod ng ayos. So muli, mula po sa akin, ikinikwento ko lang sa inyo ang isang damdamin ng isang Pilipino patungkol sa mga issue na nangyayari sa ating bansa. Kailangan ng ating bansang lumakas. Kailangan maging pinakamalakas tayo dito sa Timog Silangang Asya. Paano mangyayari yan? Dapat united tayo. Nandiyan ang Uniteam, nagkaroon ng konting tampuhan, nararamdaman naman nating lahat. Pero nandito tayo, mga Pilipino, na kailangan idikit lahat. Pagsama-samahin ng mga Pilipino para lahat ng potensyal, lahat ng lakas, lahat ng advocacy, lahat ng pagmamahal sa bansa, ng lahat ng leader natin, lahat ng mga Pilipino ay pagsama-samahin at makamove forward tayo para gawing isa sa pinakamalakas na bansa sa buong mundo at sa Timog Silangang Asya ang Republika ng Pilipinas. So muli, nandyan ang mga NPA, mga makakaliwang grupo, yan ang tunay na kalaban ng ating gobyerno. Magkaisa tayo, labanan sila, huwag hayaang ma-recruit ang ating mga anak, apo, pamangkin, mga kabataang Pilipino sa hanay nila at palakasin natin ang ating bansa. Suportahan natin ang ating gobyerno, suportahan natin ang mga tropa ng gobyerno, suportahan natin ang ating mga leader sa gobyerno. At sa tulong natin, magkaisa sila lahat para palakasin ang Republika ng Pilipinas. For example, recently, na-convict si Congresswoman Franz Castro ng ACT Teachers Party List na nagdadala ng kabataan sa NPA area. Hindi ako yung nagsabi na NPA area yung pinagdadalhan. Yun mismo sa RTC decision nakalagay, dinadala yung kabataan in the middle of the night
sa NPA area, endangering their lives. Doon na lang, mag-iisip tayo. Wala naman sigurong ganun kabobo dito sa hearing na to sa Senado. Puro matatalino pinapadala dito. Saan ka nakakita na dalawang kongresista, hating gabi, nasa bundok, anong ginagawa nila doon? May kasamang bata sa NPA area. Pwede nating i-exaggerate. May freedom of travel, may freedom of speech and everything. Anong ginagawa ng dalawang kongresista nagdadala ng bata sa kabundukan na merong NPA in the middle of the night? Kaya nagtaka yung RTC doon, kaya nila kinonvict for endangering the lives of the Filipino youth. Pangalawa, yung kina Raul Manuel, pag usapang NPA na, nahihirapan na rin siya makipagdebate. Kasi hindi niya kinokondena. For example, tong Akbayan, sa 6 na taon, kinokondena ako na Akbayan. Pero hindi namin sila kinokondena. Bakit? Wala naman nanggagaling na NPA sa kanila eh. It is a political stand. Baka kaalyado sila ng previous administrations. They are attacking the appointees of the new administration. Okay lang yun. That is part of the government and the government discussions. Mga policies ng gobyerno. Walang nag-NPA mula doon sa Akbayan eh. Kahit banatan kami ng banatan, kahit pag-resignan kami, okay lang, we understand their stand, their policies, advocacies. Pero yung sa Kabataan Party List, kaya ko sabihin diretso eh, Kabataan Party List eh, meron kayong miyembro na napapatay bilang NPA eh, hindi nyo kinokondena. Kung kinokondena nyo, baka mag-stand kami kasama ninyo sa pagkondena ninyo. Eh, hindi nyo kinokondena eh. Diyan nagsisimula yung vagueness ng red tagging at academic freedom eh. 'Di ba? Pag hindi mo kinokondena, it is bordering to toleration. 'Di ba? For example, sa UP Diliman, magja-jogging kami, makita mo, Viva CPP NPA. Wala naman yata napaparusahan na nag-vandalize doon, Viva CPP NPA. But if you do that vandalism, siguro sa UST, o sa isang private university, hahanapin ng university kung sino nag-vandalize nun at anong student organization nun. Pero dito sa atin, sa government institutions, we are not finding kung sino mga naggaganon. Yun yung pinaka-minor ha. Vandalism. What more in recruitment? Nandiyan si Kate, galing UP Diliman mismo. They became NPA members. Hindi natin kaya sabihin na nire-red tag na naman yung UP at PUP. We can just rely on the records of the government. Ilan yung miyembro nyo, alumnus ninyo, estudyante ninyo na napatay as NPA. 'Di ba? Isipin na lang po natin, karamihan naman dito merong anak. Nagpakahirap kayo magluwal ng anak, mag-aruga ng anak, hanggang makapag-aral ng pre-elementary, elementary, high school. Kahit ba anak ninyo, papayagan ninyo ma-recruit, papunta sa NPA sa bundok, hindi nyo na makasama. Baka pag patungkol na sa ating mga anak, magiging aktibo tayo. Pero pag anak ng iba, hindi tayo ganun ka aktibo. Ito sinasabi ko sa gobyerno in the past 6 years. Pinapasweldo tayo lahat bilang opisyal ng gobyerno. Bakit hindi natin tutukan talaga yung recruitment ng NPA na yan? Para matapos-tapos na. I am not saying na tutukan yung pag-demolish dun sa ideology, dun sa ideas nung bata. Kasi ganun rin naman sa Akbayan eh. Lumalaban sila minsan sa gobyerno, they are criticizing the government leaders, lagi. But none of their members become NPA fighters and terrorists. Kaya okay lang sila. Sa atin, kung meron tayong mag-aaral, meron tayong estudyante, meron tayong kabataan na napupunta sa bundok, hindi na nga kailangan sabihin na dapat ma-alerto na tayo. Ang tagal-tagal na nung problemang yon. Alam nyo, nare-realize ko kung anong problema dito sa atin sa gobyerno eh. The problem is so big na iniisip natin sa gobyerno, hanggang kailan ba termino ko sa NYC? Hanggang kailan ba termino ko sa UP? Hanggang kailan ba termino ko sa Senado? Hanggang kailan ba termino ko bilang mayor o barangay captain?
Naku, yung issue na yan, di makakatulong sa akin yan sa karir ko. Kasi mawalan ka ng boto. Mapaaway ka pa sa school mo. Pero as of now, we are government officials being paid by the Filipino people. Sa tingin ko, sa 115 million Filipinos, hindi siguro bababa sa 100 milyon dyan ang nabibwisit sa NPA. Nanununog ng cell sites na nakaka-disrupt sa mga signals nila. Nanununog ng mga truck at equipment ng construction, nangingikil sa mga businessmen, entrepreneur. At isipin na lang ninyo, pinapatay nila yung mga pulis, sundalo at kapwa Pilipino. Yung mga pulis at sundalo natin, marami doon mahihirap lang rin na nag-apply at naglilingkod sa ating bansa. Iniisip ko nga dyan gusto ko rin itanong yan ba't pag namamatay yung pulis at sundalo, wala tayong masyadong sinasabi. Hirap na yung pamilya ng pulis at sundalo kumuha ng benefits, napatay yung anak nila ng NPA. Pero pag merong napatay na NPA, syempre lalabas na dyan lahat ng grupo. Dating member ng karapatan and everything, democratic, ganito yan. Sinasabi ko, inuulit ko ngayon, the only reason kung bakit lumalala yung red tagging na yan is because tinotolerate natin yung vagueness ng mga termino, academic freedom. Okay lang pag-aralan lahat ng ideologies at ideas. Okay nga lang pag-aralan yung rebellion Pero when your students, your members, bear arms against the government, against our republic, dapat na magsalita yung universidad na yun, hindi namin tinotolerate yun. Hindi yun, pupunta tayo sa Senado, dito lang natin sasabihin yung magagandang gusto marinig ng senador. We contribute to the vagueness of the problem. Kung si Raul Manuel, kinokondena niya yung members na napapataya sa NPA, tapos ang usapan. He is not tolerating. If UP and PUP condemn alumni members who become NPA or students who become NPA, tapos ang problema. But as long as we do not speak against this youth recruitment on a regular day, we tolerate on regular days for it to happen. Siyempre dito, pagharap natin sa senador, gusto natin na makaalis na dito, mabigay sa senador kung anong gusto niya marinig. Ganun rin pag budget hearing. Pero sinasabi ko sa inyo, lahat tayo dito, marami dito, pinapasweldo ng taong bayan at ng gobyerno. At habang nandito tayo, mandato natin ipatupad ang batas na dalhin ng mga kabataang Pilipino towards nation building, create productive activities for the Filipino youth. Ito, last na sir. Dito kasi sa sinasabi natin dito, enjoin the Filipino youth to become nationalistic and patriotic. Who will say kung ano yung sense of patriotism? Kasi naging LFS ako sa UP Los Baños Pwede natin sabihin na ang pag-bear ng arms is a very patriotic act. Kaya nga sasali sa Kabataang Makabayan KM Makabayan nga Who will tell those students that those activities are not really nationalistic, patriotic, and contributory to nation building? Magulang? Paaralan? Ako sinasabi ko na ngayon, dapat merong mag-draw the line do sa mga activities ng mga mag-aaral. Hindi dun sa ideas, kahit dun na lang sa pagkondena. Ang tanong ko, kinokondena ba ng mga paaralan yung mga alumni na nag-NPA? And lastly, bakit sa lahat ng state colleges and universities, bakit meron tayong D&D accord with UP and PUP? Alam nyo, ito nakaka-contribute dyan Bawal pumasok yung government troops sa UP o sa PUP.
Dati nga may naghahasa sa UP Diliman, kailangan pa magpaalam ng PNP bago makapasok. Nandun na yung naghahasa, nandun yung bangkay. Malapit sa checkpoint ng UP Diliman. Why, bakit tayo merong ganong accord? Nagagamit yan, naabuso yan ng ibang NPA. Pag bumababa sila sa metropolitan area, syempre doon sila tatambay sa area na hindi pwedeng makapasok ang tropa ng gobyerno. How come na meron tayong government-funded institutions na bawal protektahan at i-secure ng tropa ng government? 'Di ba? Yun lang po ang sinasabi ko. And yun po, madami ako masabi dyan. Kaya lang for the past 6 years, talagang pagod na ako dito sa issue na ito. At tinuturo na nga ng mga dating rebelde, nagaling rin sila dito sa school natin, ayaw pa natin talagang tutukan kung sino yung nagre-recruit dun mismo sa campuses natin. Yun lang po. Thank you, Ayusi Cardema. Indeed, it is really true. A problem cannot be solved if you do not recognize that as